Good morning po sa inyo lahat. Isa pang video to na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay natutulog lamang. Natutulog lamang. Paano ba dapat tingnan ng isang Kristiyano ang kamatayan? Mula po sa isang tila karaniwan at simpleng himala ng ating Panginoon Hesus, para sa akin, ating may kita ang ilang malalim at mahalagang katotohanan tungkol sa kamatayan. Sa Marcos 5:38, nakita po rin ng ating Panginoon Hesus ang mga tao sa loob ng bahay ni Jairo na nagkakagulo. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Sa verse 35, may ilang tao nagsabi kay Jairo na patay na ang kanyang anak at huwag na niyang abalahin ng Panginoong Hesus. Ngunit, ayon po sa verse 39, pagpasok niya ating Panginoong Hesus, ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Dahil po sabi po ng ating Panginoong Hesus, ayon sa verse 40, siya ay pinagtawanan ng mga tao. Ito namang minamahal na talaga namang patay na ang bata. Ngunit ba't kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang batang ito na patay na ay natutulog lamang? Para po sa akin, maaaring may dalawang dahilan. Una, ito ba'y patotoo at deklarasyon ng ating Panginoong Hesus na para sa Kanya dahil sa Kanyang kapangyarihang magbigay ng buhay at magbangon ng mga patay, ang bawat kamatayan ay isang pagtulog lamang. Ito nga po ang Kanyang pinatunayan dahil ayon sa verse 41-42, ibinangon ng ating Panginoong Hesus ang bata at ito po ang batang ito ay lumakad. Ikalawa po, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus ukol sa pagtulog lamang ng bata ay maaring paalala sa atin na katotohanan na lahat ng namatay ay muling ibabangon sa huling araw. Ayon sa Daniel 12:2, mabubuhay ang mga patay. Ang iba sa buhay na walang hanggan at iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Yung mga minamahal na lahat nga po tayo ay magising tungo po sa walang hanggang kalwatian kasama ng ating Panginoong Hesus, kasama ang ating mga kapamilya, kamag-anak at mga mahal sa buhay. Kapag tayo pinakaitiyak sa pagbangon natin, tayo patungo po sa kalwatian ng tahanan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po.